Huli kam sa Kalibo Aklan, dire-diretso at walang haba sa pag-counterflow, torsiklong yan habang binabagtas ang Kalibo Bridge. Tila hindi alintan ang posibleng disgrasyang aabutin. Ang ilang nakasalubong na sasakyan, binusinahan tuloy ang rider. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office sa Aklan ang insidente. Huli kam din sa Imos, Cavite ang tangkang panloloob sa isang butika at pagtangay sa bag sa gitna ng kalsada. Balitang hatid ni Bam Alegre. Huli kam ang pagnanakaw sa bahagi ng Anabu Coastal sa Imos, Cavite bago maghating gabi nitong Huwebes. Mabilis ang pangyayari nang biglang dikitan ng isang motorsiklo ang isa ring umaandar na e-bike. Tinangay na pala ng rider ang bag ng biktimang naka-e-bike. Naglalaman ito ng pera at cellphone. Ayon sa ating investigasyon, yun nga, ginawa niya, tiniktikan niya itong isang sakay sa e-bike. Sinundan niya along sa Coastal Road. Then, nung makakuha siya ng pagkakataon, hinablot niya yung bag nitong biktima na nakalagay doon sa basket ng e-bike. Then, tumakas siya papuntang Aguinaldo Highway. Huwebes na umaga, nagsagawa pa uli ng isa pang pagnanakaw ng cellphone ng suspect. May tracking device ang cellphone kaya natuntun na siya sa Bacoor, Cavite. Parehong kinumpirma ng dalawang biktima na iisa ang nagnakaw sa kanila. Tumanggi naman magbigay ng pahayag sa ating news team ang suspect na hawak na ngayon ng pulisya. Reklamong robbery ang kakaharapin ng suspect. Sa Imos, Cavite rin, nag-ala Spider-Man ng isang suspect na nagtangka magnakaw sa loob ng isang butika Miyerkules na madaling araw. Sa kisa may pumasok ang lalaki pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi niya mabuksan ang vault. Narinig siya ng gwardya bago niya may akyat sa bubong ang ilang gamit na nanakawin niya rin sana. Bandang alas 4 ng madaling araw, naalarma yung gwardya doon sa napansin niya na may tao doon sa loob ng isang pharmacy. Then, eksakto may mga nagoranda tayong pulis, nakahingi siya ng assistance. At yun nga, napaligidan na yung nasabing pharmacist at na-corner doon sa loob. Natagalan siya dahil hindi siya lumabas. Inassault ng mga tropa sa loob yung sinasabi. Pero walang nakita hanggang sa nung akyatin sa taas ng bubong doon nakita yung suspect. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Honey, kung merong gusto nang umuwi, meron namang handang magdiwang ng Pasko at Bagong Taon dito sa Evacuation Center sa La Casillana sa Negros Occidental kung sakaling magpapatuloy pa ang aktibidad ng Bulkan Kanlaon. Siksikan sa isang silid ang 11 miyembro ng pamilya Bahar dito sa Evacuation Center sa bayan ng La Casillana. Meron pang mga maliliit na bata na kasama rin ng pamilya na lumikas bunsod ng pagputok ng Mount Calaon noong Lunes. Kahit posibleng tumagal pa ang mga ito sa evacuation center, mas pipiliin na lang umano ng mga ito na huwag munang bumalik sa kanilang bahay sa barangay Kabagnaan na malapit sa bulkan. Ngunit may iba namang nais nang umuwi. Kahit 83 anyos na, malakas pa rin umano ang isa sa mga lumikas na si Tatay Juanito. Kaya naman kahit nakatira sa paanan ng bulkan, ay mas pipiliin na lang daw ito o nito na umuwi na. Sanay na kasi siya sa sitwasyon ng bulkan kaya hindi na masyadong kabado. Namimiss din umano niya ang sariwang hangin, hindi kagaya sa evacuation center na siksikan ang mga tao. Ayon sa mga evacuees, sapat naman ang pagkain sa loob ng evacuation center. Ngunit sana raw, madadagdagan ang iba pa nilang pangangailangan kagaya ng sabon, toothpaste, shampoo at iba pa. May mga residente ng dalawang barangay na hindi sakop ng 6-kilometer radius permanent danger zone ang pinabalik na ng La Casillana LGU sa kanilang mga bahay. Mahigit 1,000 pamilya o 3,560 na residente ng Barangay Mansalanao at Kamandag ang nakabalik na mula kahapon. Ngunit kahit pinauwi na, ay inaabisuhan ang mga ito na maging handa sa oras ng emergency. Sa ngayon, mahigit 9,000 ay nasa 6,000 na individual na lang ang nananatili pa sa mga evacuation center sa bayan. Upang pansamantala munang makalimutan ang mga problema sa loob ng evacuation center, nag-enjoy muna sa pag-zumba ang mga evacuee kaninang umaga. Bata man o matanda ay todo sa paghataw sa pagsasayaw. Dapat raw ay kahit paano ay huwag ding kalimutang mag-enjoy kahit nasa loob ng evacuation center. Samantala ngayong araw, ay tatalakayin na sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa State of Calamity ang Negros Occidental. Connie,
Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang La Casillana LGU na hindi sapat ang pondo para sa mga evacuees dito sa bayan. Kaya naman malaking tulong ang Quick Response Fund sa pangangailangan ng mga evacuees sa mga evacuation center. Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Tumila po ng isang rider nang subukan niyang mag-overtake sa kasunod na MPV sa Bacara, Ilocos Norte. Sumalpok naman sa truck ang isang van sa Labo, Camarines Norte nang mag-overtake din. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Pagmasdan ang puting van na yan sa likod ng itim na SUV sa Maharlika Highway sa Labo, Camarines Norte. Maya-maya lang sinubukang mag-overtake ng van pero sumalubong sa kanya ang truck mula sa kabilang lane. Umikot ang van at tumagilid ang truck matapos itong magsalpukan. Wala namang nadamay na ibang sasakyan. May apoy na sumiklab sa truck habang yupi naman ang harapang bahagi ng van. Inaalam pa ang ibang detalye mula sa mga driver na parehong sugatan. Tumilapon sa bukid sa gilid ng kalsada ang isang big bike sa Bacara, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, sinubukang mag-overtake ng motorsiklo sa kasunod nitong MPV na naka-signal light noon pakaliwa. Bumangga ang motor sa sasakyan hanggang sa tumama ito sa karatula at dumiretso sa bukid. Sugatan ng rider. Ligtas naman sa insidente ang driver at mga sakay ng MPV. Sa bayan naman ng Vintar sa Ilocos Norte pa rin, nasagi ng isang SUV ang kasalubong nitong trailer truck. Nasira ang kaliwang bahagi ng SUV. Ligtas naman ang sakay ng parehong sasakyan. Wala pang pahayag ang parehong driver, pati ang provincial government ng Ilocos Norte na nagmamay-ari sa trailer truck. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng paglawak ng teknolohiya, maraming video, litrato ang mukhang makatotohanan sa unang tingin. Pero mapanlin lang pala at kaduda-duda o yung mga deepfake. May ilang personalidad na ring nabiktima at nagamit sa panuloko, pero paano nga ba natin malalaman kung ano ang peke at ano ang totoo? Alamin sa aking balita bilang kaisa sa panata kontra fake news. OVP 비서실장 줄레이카 로페즈의 VMMC 이전 후 Kung hindi nyo ako lubos na kilala, posibleng maniwala kayo na marunong akong mag-Korean. 좋은 아침입니다. 발리탕 할리로 환영합니다. 新消息，菲律宾国家警察 Mandarin, 对付总统萨拉独特尔及其办公室的几名工作人员提出的sur la sécurité au Congrès après le transfert de la chef de cabinet at French. Leica Lopez au VMMC. D'autres problèmes? Pero lahat ng yan, fake. Isa ang halimbawa ng deepfake o pinekeng video, litrato o audio gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bonjour et bienvenue dans Balitang Hali. At mula nang una itong umusbong noong 2017, mas nagiging makatotohanan na ang mga deepfake ngayon. Very realistic na siya ngayon in certain respects. Lalo na kapag yung gumawa ng deepfake is marunong gumamit ng visual effects or visual effects artist. Paano ba ginagawa ang deepfake at bakit pahirap na itong matukoy mula sa totoo? Mula sa koleksyon ng data o impormasyon, pag-aaralan ng AI sa pamamagitan ng neural networks kung paano bubuo ng bagong imahe, audio o video base sa iuutos ng user. Dahil mas mabibilis na ang mga computer ngayon, kaya ng AI na pag-aralan ng milyong-milyong data sa loob lang ng ilang segundo. Mas madali siya ma-access ng publiko. Nagagamit nila ng app, makakapag-deepfake ka na. Tsaka kailangan mo lang ngayon ng gaming PC, kaya mo na gumawa ng deepfake sa sarili mong computer. Dahil sa dali ng paggawa ng deepfake, isa na ngayon ito sa mga ginagamit para makapanloko at magpalaganap ng fake news. Ang video ito halimbawa ni Florida Governor Ron DeSantis na tumakbo bilang Republican presidential nominee, nagsasabing umatras na siya sa karera. Kasagsagan noon ng kampanya at hindi pa siya umaatras. I'm Ron DeSantis, governor of the great state of Florida. I need to drop out of this race immediately. Umatras din si DeSantis kalaunan, pero mabilis nang kumalat ang video. Pangamba ngayon ng mga eksperto, lalo pang dadami ang mga ganitong video para manira o manling lang ng publiko. Kung makatotohanan na ang deepfake, paano natin malalaman ang totoo at sa hindi? Tignan mo na mabuti yung ngipin habang nagsasalita.
Kasi minsan nagwa-warp yung ngipin, pati yung labi. So yun yung isang bantayan. Pero ang pinakababantayan natin is yung mensahe mismo. Tanungin natin kung may parang agenda ba itong video na pinapanood natin. Ayon sa isang eksperto, sa content o mensahe raw mismo malalaman kung ang isang video ay deepfake o hindi. Suriing mabuti kung ano ang sinasabi sa video. Tugma ba sa personalidad ng nagsasalita ang mensahe? Ito ba ang unang pagkakataon na sinabi niya ito? Dapat matuto tayo to think of the context. Ano ibig sabihin nun? Ano yung intention or mukhang intention nung content or video? May sinisiraan ba? Or meron bang hina-hard sell na something, products or services? Usually yun yung dalawa reputation attack or hard selling. Kung kagilagilalas ang video, alamin kung saan ito unang lumabas. Kilala ba itong website? May ibang news organization na ba na naglabas ng kaparehong video? Kung wala pa, magduda na. One of the best places to start is sino yung source. Like any journalist. Sino nagsabi niyan? Is it a credible source? Or it's some random website lang, some random page? Doon ka magsisimula. And then later, ano ba yung ina-allege ng post na yan? Dahil naglipanan na ang fake news lalo't papalapit na ang eleksyon, mahalaga raw na bawat isa maging fact-checker. Si Celine Samson, head ng online verification ng Verifiles, pansin daw na pahirap ng pahirap ang pag-fact-check sa dami ng naglalabasang disinformation. Dumami talaga, especially with the introduction of new social media platforms. Parang nung nagsimula ako, ang karamihan ng disinformation, yung mga fake websites, yung mga fake articles, until nag-shift siya sa pag-manipulate sa photos. Until nag-rise yung short-form video. Ang Verifiles, third-party fact-checking partner ng Meta, ang may-ari ng Facebook. Dito raw nila napagtanto na malaking negosyo ang disinformation. Ang karaniwang target, emosyon ng social media users. Tulad halimbawa ng mabilis na kumalat na mga litratong ito na nagpapakitang nagpa-party at umiinom si Pope Francis. Pero peke ang mga litrato na AI-generated ayon sa pagsusuri ng Verifiles. Gusto kang ginagalit or pinapalungkot ka para yung gagawin mo sa daliri mo, either to share or mag-react ka doon sa post. Yung kasi it translates into money for the publishers. Bukod sa fact-checking at debunking, mahalaga raw ang critical thinking o ang pag-aaral at pag-evaluate sa mga nakitang post bago ito paniwalaan. Sa ibang bansa, itinuturo na ito sa mga estudyante. Ayon kay Jenny Santos ng democracy.net.ph, minsan mas mahirap maghabol kapag lumabas na ang isang maling impormasyon. Importante po yung tinatawag din na pre-bunking kung saan sinisigurado natin na mauuna tayo sa pagpapakalat ng totoong impormasyon. Gusto po natin na mauna para po ma-frame po natin ang ating mga kababayan na ito talaga yung totoong nangyayari. Ito talaga yung facts. We can call it truth inoculation. Maging ang pamahalaan, nababahala na raw sa posibleng epekto ng fake news lalo't kulang ang regulasyon sa bansa. In the ASEAN kasi wala tayong batas about online harms. Wala rin tayong regulatory powers over social media networks and over OTTs, which is over-the-top boxes like yung mga chats, Vibers, etc. No? So that actually emboldens them to do things kasi hindi mo sila na-regulate. Wala rin maayos na reporting mechanism. Sa dami ng mga Pinoy na may access sa mobile internet, malaki raw talaga ang pagkakataong may maloko ng deepfake, disinformation at misinformation. Pero maraming pwedeng gawin para ito ay labanan. Maging mapanuri, huwag agad maniwala at gumamit ng teknolohiya para malaman ang fake. At ang pinakamahalaga, tiyakin na ang pagkukunan ng balita at impormasyon may kredibilidad at mapagkakatiwalaan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sharing is caring ngayong holidays, kaya sa mga bibili pa ng mga panregalo sa Pasko, pwedeng pumunta sa ikatlong leg ng Noel Bazaar na ngayon nasa Muntinlupa. Iba't ibang paninda ang pwedeng pagpilian sa Philinvest Tent sa Alabang. Bukas po sila hanggang sa Linggo, December 15, alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi.
Bukod sa mga re-regaluhan ninyo, makatutulong din kayo sa iba dahil ang parte ng kita sa bazaar ay mapupunta sa mga tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation. Meron ding booth ang Kapuso Foundation kung saan kayo mismo ang bibili ng school supplies ng mga nangangailangang estudyante. Ibibigay ito sa mga mag-aaral na makakatanggap ng mga bags para sa unang hakbang sa kinabukasan, 2025. Ito yung mga tinatamaan ng kalamidad. Ang mga kasama dyan, Bicol, Catanduanes, Aurora. We have from home essentials to different pwedeng pangregalo to bags, clothes, shoes. Meron din ng mga anik-anik na uso na ngayon sa mga bata. And there's also a lot of different toys and food, of course.